Masusundan niya yan. But masusundan niyo rin po mga kapatid. No? So, yung purpose number 5, ito na po yung pagkatapos ng baptizing them. Ito po yung sabi rito, teaching them to obey. Turuan na sumunod. No? Turuan na sumunod una sa Panginoon. Amen? Una dapat sa Panginoon. So, sabi rito, bilang pagpapatuloy mga kapatid, the word we commonly use to refer to this purpose is discipleship. Kaya nga teaching them to obey, ibig sabihin po niyan mga kapatid, discipleship. Lahat tayo dito mga kapatid na tumanggap sa Panginoon, tayo po ay dinidisipulo ng salita ng Panginoon. At merong man tagapagturo sa bawat isa sa atin, yun po ay ginagamit lamang ng ating Panginoon. Ganon din po ang inyong lingkod. So the church exists, no, to edify, no? Kaya nagpapatuloy ang church, tayo, no? We are the church to edify. Ibig sabihin, merong pag-aaral. Ayan, may pag-aaral. Edify, tandaan niyo po 'yan, no? Ano pa? Or educate, no? Educate. Dati wala tayong alam sa Bible. Amen? Hindi natin alam sila Eva at Adan. Hindi natin kilala kung sino si Jeremiah, no? Hindi natin alam natin yung ibang pangalan, karakter sa Bible, Noah, no? Alam natin 'yan. Pero hindi natin kalaliman na alam kung ano yung meron sa mga taong yan, bakit sila nasa Bible. So sabi rito, edify or educate. And sabi rito, God's people. No? Tayo po yung mga God's people. Amen? Tayo yung mga anak ng Diyos. We are the child of God. Amen? So, discipleship is the process of helping people. Ayan. Kapag dinidisciple po tayo, no? Kapag dinidisciple po tayo ng ating mga leader, tinutulungan po natin yung mga yan, no? Ayan, pakimute na lang po kung sino man po yan, ano? Discipleship is the process of helping people become more like Christ in their thoughts, no? Kaya pala tayo dinidisciple, tinuturuan ng ating mga pastor, ng mga leader po ninyo sa inyong mga kanya-kanyang mga churches, ay para po maging like Christ po tayo sa pamamagitan po una ng ating pong kaisipan, no? Kasi dati nung wala po tayo sa Panginoon, ang ating kaisipan ay salasalabat ng kung ano-anong mga negatibo. Okay? Kaya tayo nagpapa-disciple kasi po ang gusto ng salita ng Panginoon sa Bible ay maging katulad po tayo kung ano man yung inumpisahan ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay nagministeryo dito po sa mundong ibabaw. So ano pa? Tapos na yung thoughts, yung feelings, yung pakiramdam naman, no? Yung pakiramdam naman ng isang pagiging Kristiyano and yung action. So pag sinabi mong feelings, no? Ang feelings kasi masaya ka ngayon, mamaya hindi na, no? Tama po ba? Yan. Masaya ka ngayon. Ayan, na-mute ko na ba? Amen. Yan. Masaya ka ngayon, mamaya hindi na. May bago kang gamit, masaya ka. Pag tumagal-tagal, nag-iiba na. Okay? So, pinapalitan yan mga kapatid, yung feelings na yan, no? Masaya tayo sa Panginoon. Yung feeling natin talagang nandoon. Pero dapat, alam natin bakit tayo nagiging masaya, no? At bakit na natin nararamdaman ito? Because yan yung nilalagay ng Panginoon sa atin, yung joy. Okay? Yung joy. So, pinapalitan yan. No? Marami kasi kahit kapag meron ng problema sa buhay, hindi na naglilingkod. Okay? So, lalong napapalayo. So, sabi rito, and action. Kamusta naman ba yung action natin, mga kapatid, no? Sa paglilingkod. Kahit ba merong pasaway na dinidiscipleship, ay tinuturuan pa rin po ba natin, no? Sa biyaya ng Panginoon, yung mga tao na yun na pasaway, kasi tayo rin po ay pasaway noon. Pero pinagtyagaan po tayo ng ating mga pastors, no? Ang mga leaders.
So, ito pong proseso na ito, this process begins when a person is born again. Okay? So, nagsisimula po itong proseso na ito kung paano ka mag-aaral, kung paano i-educate, no? Unti-unti, no? So, sabi rito, nung simula tayo tumanggap sa Panginoon, na tayo po ay na-born again sa puso, no? And continues throughout the rest of his life. Tuloy-tuloy dapat. Amen? So, kung sabi po ng Colossians 1:28, no, basahin ko po. At yung mga ibang verses mamaya, sobrang mahaba. Ano na lang natin, no? Sa-summarize na lang. Okay? So, sabi rito, sa Colossians chapter 1, verse 28. Sabi rito, yan ang dahil si Apostol Pablo po ang nagsasalita rito, ano? Kaya pag nagbabasa kayo ng Bible, titingnan nyo kung sino yung nagsasalita, no? Aalamin nyo kung sino. Kasi this is the word of Jesus Christ, no? So hindi mo alam si Apostol Pablo pa nagsasalita, no? So bagamat tinutulungan sila tayo ng Holy Spirit, no? Pero ginagawa tayo mga mouthpiece ng Panginoon. So sabi dito sa Colossians 1:28, sa pagsasalita po ni Apostol Paul, yan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat, no? Lahat at buong linaw, hindi malabo, no? Buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya, ayon sa makakaya ng mga apostol, upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa. Sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. So maliwanag po mga kapatid. Nasabi rito, we continue preach Christ to each person. Tuloy-tuloy, no? Ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Amen? So using all wisdom to warn, no? Kaya yung wisdom na pinagkakaloob ng Panginoon ay talagang nandoon na ginagamit po natin yan, no? Not to judge, but to warn na yung ating mga dinidisciple, no? Na yung pag-warning ng may pag-ibig, no? Hindi pag-judge. Okay? Using all wisdom to warn and to teach everyone, turuan ang iba in order to bring each one into God's presence. Okay? Isa lang, no? In order to bring each one into God's presence as ano? Bakit kaya tayo tinuturuan ng salita ng Panginoon, mga kapatid? Bakit kaya? No? Sabi rito, para daw po maging mature person in Christ po tayong lahat. Alam niyo po mga kapatid, marami ang natututo ng salita ng Panginoon, pero ginagawang pang-debate, ginagawang ang feeling sa sarili ay sobrang perfect na. Nakakalungkot po pag ganon, no? At mahirap po 'yun, mahirap po 'yun. Masarap pong mag-aral ng salita ng Panginoon. Talagang iba yung pakiramdam. Lalo talagang ina-apply natin sa ating sarili. Pero minsan hindi natin namamalayan sa sobrang dami na nating alam, yung lalo yung mga bago, no? Na siyempre mga bago pa lang 'yan, no? Mga baby Christian pa lang, no? Pinapakain unti-unti, no? Pinapalakas para tinuturuan tumayo, makalakad, no? So, ang nangyayari diyan ay sa loob mismo din ng church, no? Marami rin ang nambubuli, no? Hindi nawawala 'yan. Hindi nawawala. Pero kailangan dapat po matutunan natin mga kapatid na kahit man tayo, no? Bago tayo natuto, bago tayo lumalim sa salita ng Panginoon, tayo rin po mga kapatid ay hindi karapat-dapat. Pero ginagawa tayong karapat-dapat ng Panginoong Jesucristo. Kaya sino tayo para sa iba, sila ay maliitin. Hindi po ganoon ang tinuturo ng Bible, no? Habang lumalalim tayo sa salita ng Panginoon, dapat po, no, tayo po ay marunong at nagpapakumbaba po tayo, no? So Christ nga Christ likeness nga no? So
as the church, sabi rito, as the church, tayo po yon, we are called not only to reach people. Hindi na tayo tinawag para sa mga para maabot natin sila. Hindi lang 'yon. Hindi lang doon nagtatapos 'yon. So but also mga kapatid, to teach. Kailangan din po natin silang turuan, no? Teach them. So after someone has made a decision for Christ, he or she must be discipled. Mahirap po kasi yung nagtuturo ka pero ikaw mismo hindi ka nagpapaturo. Mahirap po 'yun. Kailangan bago ka magturo, ikaw mismo sumusunod ka, no? Doon una sa Panginoon at sa nagtuturo sa iyo. Mahirap po kasi na ginagamit tayo ng Panginoon pero mismong tayo ay nagmamatigas. Hindi po maganda 'yon, ano? Hindi matigas ang Panginoong Jesucristo, no? Yes, nagagalit po siya. Nagagalit po siya. Talagang nagkakita niya naman sa pinagtatapon niya yung sa mga gilid ng mga nagtitinda. Ginawa ng yung panambahan, no? Napakarami. So, sabi rito, after some has made a decision for Christ, he or she must be discipled. It is the church's responsibility to develop people to spiritual maturity. Okay? Bago po tayo gamitin ng Panginoon to develop other people, tayo mismo magpa-develop din sa salita ng Panginoon. Sa paanong paraan? Sa paanong paraan? Lagi po tayong magbabasa. Kasi yun ng Bible, ha? Hindi ng kung ano-ano mga message. Okay? So, to develop people to spiritual maturity. Kasi kapag matured na po tayo, no? Na tayo po ay mga dinidisciple. Halimbawa, Sister Jane, Nori J, dinidisciple ni Maring Sister Beverly. Okay? So, pagkatapos disciplein, no, maituro, lumago si Sister Jane naman ang magtuturo sa iba. Okay? So, tuloy-tuloy, continue. Pero hindi natin aariing sarili nating galing yon. No. Lahat yon ay sa Panginoon. Amen? Lahat yon ay sa Panginoon. Credit yon sa Panginoon. So, lahat ng binibigay niyang wisdom, knowledge, and understanding, tandaan po natin yan, hindi sa atin yan. Sa Panginoon po yan. Huwag natin kakalimutan yan. Okay? So, this is God's will for every believer. Believer. This is God's will for every believer. Paul writes, sabi ni Apostol Paul sa Ephesians chapter 4 verse 12 and 13. Okay? Basahin ko na lang sa Tagalog. Ephesians chapter 4 verse 12 to 13. 12, okay. Sabi rito, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat. Hindi lang ng isa, ng dalawa, hindi po. Lahat nga no? Lahat ng hinirang sa ikauunlad ng iglesia. Okay? So kapag umuunlad po ang church, mga kapatid, ibig sabihin, nandoon nananahan mga kapatid, no? Saan? Ang tunay at banal na espiritu. Pero kung isang church nagsisiraan, Start? nagiinggitan, no? Nagkakaroon ng mga pagkakabahabahagi, naku po mga kapatid, aniwala kayo, no? Tuwan-tuwa si Satanas yan pag ganyan ang naging ugali ng mga church. Hindi maganda yon. Amen? So sa gayon, 13 po ito, verse 13. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Magiging ganap daw po ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So, ibig sabihin, si Jesus Christ lang ang ating pattern. Wala nang iba. Hindi ang sarili natin, tinalikuran na natin yan. No? Yung mga ating mga ugali, no? Yung ating mga gusto. So, para maging ganap tayo, no, sa harapan ng Panginoong Jesucristo, siya lamang po yung ating pattern. Now, if you examine the earthly ministry of Jesus Christ, kapag in-examine daw po natin, no, yung ministeryong ginawa, no, ng Panginoong Hesus, it is apparent that He included
all 5 of these elements in his work. Okay? So, pag sinabing apparent, maliwanag, no? Maliwanag po na itong mga ating pinag-aaralan na 5 purposes of the church. Love the Lord with all your heart. Yan yung una eh. Pag mahal mo kasi talaga ng totoo ang Panginoon, walang ano sa'yo, walang question sa'yo. No? Gagawin mo yan para sa Panginoon. Love your neighbor as yourself. Mamahalin mo ang iyong kapwa. Mamahalin mo kahit ano pa ugali niyan. No? Paglilingkuran mo yan. Go and make disciple. No? Pumahayo tayo. No? Nagdi-disciple tayo sa iba. Ano pa? Binabaptize. Yan yung po yung mga binigay sa atin eh. At yung ating pinag-aaralan. Teaching them to obey. Okay? So, dito po sa John chapter 17, binanggit po rito mga kapatid. Buo ito kasing pinapasabi rito eh. Ano ba yung kinabubuan ng John chapter 17? Ito po yung nanalangin si Jesus para sa kanyang mga alagad. Para sa kanyang disciple. Nakita niyo po ang ginagawa ni Jesus Christ? Pinapanalangin niya po yung mga dinidisciple niya. Yung 12 disciple. Amen? Kasi kung pinapanalangin niya ni Jesus Christ, no, pag may maglaro sa ating isipan, bakit may naging Judas? No? So, hindi na kasalanan ng Panginoong Jesucristo yon. Nagpadaya si Satanas. Nagpadaya si Judas kay Satanas. Ganun lang po kasimple yon, no? Kaya mga kapatid, kahit na Christian na, matagal na, mga kapatid, kapag hindi natin binantayan ang ating mga kaisipan, ang ating mga kinikilos, pwede tayong masila ng kalaban. Okay? So, lagi magbabantay. Amen? So, baka tayo po ay nadadaya na hindi pa natin namamalayan pero nakikita na ng iba. So, the Apostle Paul not only fulfilled these purposes in his ministry, he also explained them, no? In-explain po niya yan sa mga taga-Ephesians, no? At nais ko pong basahin ang mga bahagya sa Ephesians chapter 4, 1 to 16 ito eh, no? At basahin na lang po. Ito po yung ang pagkakaisa sa Espiritu. Yan chapter 4 na yan ng Ephesians. Pagkakaisa ng Espiritu. Kasi mga kapatid, nung wala pa tayo sa Panginoon, iba-iba ang ating espiritu eh. No? Iba-iba, no? Espiritu ng halos karamihan sa kalaban eh. Pero nung tayo po ay na-born again, pinalitan na ng Panginoon ng Holy Spirit. Kaya meron ng pagkakaisa. So, ito pong kinakapalooban ng Ephesians chapter 4, ito po yung may isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Sa verse 5 po yan. At sa mga susunod na yan, pag binasa niyo po yan, no, diyan po mga kapatid, yung sinasabi na, sabi rito, iisa lamang ang katawan at iisa rin ang espiritu, gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, no? Sa verse 4 yan, no? Ng chapter 4. So, basahin niyo na lang po yan. So, but the clearest example of the 5 purposes in the first church at Jerusalem described in Acts chapter 2, verse 1 hanggang 47. Napakahaba po niyan. Pero hindi na po natin babasahin yan. Acts chapter 2, no? Sa bungad lang po. Ito po yung ang pagdating ng Espiritu Santo, no? Holy Spirit na naman. Okay? Diyan po sila nagkaroon ng salitang iba't ibang wika, may kanya-kanyang gift. Kung babasahin niyo po yung chapter 2 ng Acts, no? So they taught each other. They fellowship together. Nagpe-fellowship po sila, yung mga discipleship, no? Mga disciple at yung mga ang Panginoong Diyos, no? So they worship. Sabi rito, they ministered. Nagmi-minister sila tulad ng ginagawa po ng bawat isa sa atin, no? And they evangelize, sa mga leader diyan. Amen? Nag-i-evangelize po sila. So today, our purpose are unchanged. Sabi rito, today our purposes are unchanged. So, the church exists to edify, no? Nag-i-exist ang church, no? Para to edify, mag-aral, no? Pag-aralin, encourage,
ni-encourage tayo, exalt, ini-equip tayo, no? Kung saan-saan tayo dinadala, and evangelize. Nag-evangelize tayo. So while each church will differ in how these tasks are accomplished. So there should be no disagreement about what we are called to do. Sa Saddleback purpose statement po, sabi rito, a Saddleback we use 5 keywords to summarize Christ's 5 purposes for His church. Ano-ano kaya ito? 5 M po ito. 5 M, no? At ito po yung purpose statement ng church nila, no? Nila Pastor Rick Warren. Number 1, yung letter M, magnify, no? Magnify, palakihin. Parang lente. Parang lente na merong maliit na isang bagay o halimbawa langgam, kapag tinapatan mo ng lente yan, na pag minagnify mo yan, lumalaki ang tingin mo dyan, no? Sa langgam na yan, na pagkaliit-liit. So sabi rito, number 1, magnify. We celebrate God's presence in worship. Sino ba yung minamagnify mo sa buhay mo ngayon? I believe, syempre, ang Panginoong Jesucristo ang minamagnify, hindi ang mga problemang kinakaharap natin. Amen? Kasi kung ang Panginoong Jesucristo ang solusyon sa lahat ng bagay, ano pang pinoproblema nating lahat? Kaya kung meron tayong dapat palakihin sa ating paningin espiritual, wala na pong iba, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Magnify. Yun po yung number 1. Number 2 na letter M, mission. Ano ba yung mission? We communicate God's word through evangelism. God's word. Hindi ka makakapagbigay ng piso kung wala kang piso. Hindi ka makakapag-share ng word of God kung ikaw mismo hindi ka nagbabasa ng Biblia. Amen? Kaya dapat sa pagmimisyon, no, hindi lang nandito, dapat nandito rin sa puso. Kasi kung nandito lang, pwede ka madaya. Pwede tayong madaya. Okay? Dapat nandito. Bakit mo ginagawa? Ng buong puso yung ginagawa mo. Kasi mahal mo ang Panginoon. At may misyon ng Panginoong Jesucristo na pinagpapatuloy hanggang sa ngayon. Number 3 na M, membership. Okay? Hindi ito yung parang sumali ka sa PhilHealth na kapag member ka na, discounted ka na sa ospital. No? So, kapag tulad ng ibang religion, kapag naging membro ka na, ligtas ka na, no? Paano naman yung ibang religion, no? Kaya ang tunay, mga kapatid, yung pakikipagrelasyon mo sa Panginoon, between you and God lang. So membership, we incorporate God's family into our fellowship. Dati-dati, wala tayo sa Panginoon, kapag nagiinuman, out ang Lord. Out naman talaga ang Lord dahil ayaw niyang sirain yung templo. Pero in si Satan doon. Pero ngayon, na alam na natin ang lahat ng iyan, pansinin nyo, nung nagbasa na tayo ng Bible, napakarami palang ginawang pandaraya ni Satan sa mundong ito. Kasama na po tayo doon. Amen? Pero salamat sa Panginoon dahil tayo naging miyembro niya, naging kapamilya niya, may fellowship tayo one-on-one sa Kanya, may fellowship ang bawat mga kapatiran, online man o face-to-face sa inyong mga churches, no? Nagpapatuloy. Pang-apat na M, maturity. Kamusta naman ba yung ating buhay Kristiyano? Nagmamatured po ba tayong lahat? O ganun pa rin. Taga-pakinig pa rin tayo. No? Okay yan, maganda yan makapakinig. Lalo sa mga nag-uumpisa pa lang. No? Mga bago pa lang po. Maganda yan. Pero dun sa mga matatagal na, no? Maturity, kailangan po talagang nakikita sa ating mga buhay. Hindi yung 20 taong ka ng Kristiyano, kapag pinagsabihan ka, para kang balat sibuyas na nagtatampo. Iyak ng iyak, no? So, hindi ganun ang nagmamature na Christian. Okay? So, ang tunay na mature na Christian, kapag pinagsasabihan ng may pagmamahal, may pag-ibig, natututo, no? At talagang nagpapakumbaba. Kasi nakikita 'yun eh.
nakikita, hindi ikaw ang magsasabi nun. Okay? Yun nakakakita. So, maturity, we educate God's people through discipleship. Okay? So, yun po, tinuturuan natin sila, lalo yung mga bago, para maging discipleship sila na maging tupa, hindi kambing. Kasi ang kambing nanunuwag yan eh. Lalo pag nagkasungay na. Marami po, naging Christian sa umpisa, pero pagdating ng tumagal-tagal na, nanunuwag na. Okay? So, hindi po yun. Tupa po ang hinahanap ng Panginoon, hindi kambing. Okay? Panglimang M, ministry. Ministry, ano? So, we demonstrate God's love through service. We demonstrate God's love through service. Ito, service ito. No? Gawain ito ng Panginoon. Prayer warrior, no? Devotion. Lahat yan, puro service ng Panginoon yan. No? Wala tayong ano diyan. Tayo lang ay ginawang taga pamahala, overseer, no? Tagagawa ng schedule, para lahat yan ay sa Panginoon. And naalala ko po mga kapatid, na naikwento ng isang kapatiran na merong isang worship team sa Amerika na kapag umaawit, wala sila dun sa center wala silang sentro ng umaawit. Nandun sila palibot at lahat sila mga kapatid ay talagang very humble ang worship team na yan. No? Kasi nilagay nila sa puso't isipan nila na umaawit sila para sa Panginoon lang. Marami po kasi na maraming talagang makikita natin, no? Sa mga social media na talagang ang napapapurihan na ay yung mga nilikha, hindi ang lumikha. Okay? Kaya yun yung mga simple na mga ministeryo na akala natin Diyos pa ang ating pinagmiministeryohan, yung pala sarili na pala natin. So hindi po dapat ganon. So ingat-ingat po tayo. Okay? So these keywords representing our 5 purposes have been incorporation into our mission statement, which reads, sabi dito, as follows. Okay? Now, sa Saddleback Church, yung purpose statement po nila to bring people to Jesus and membership in His family. Develop them to Christ-like maturity and equip them to their ministry in the church and life mission in the world. Okay? In order to magnify God's name. To order to magnify God's name. Hindi pangalan natin. Okay? Hindi pangalan natin. Hindi sa kung kaninong pangalan ng pastor, ng bishop, ng reverend, or kung sino man. Okay? Pangalan ng Panginoon Diyos. Yun lamang po. Yun ang kanilang mindset. At dapat ganun din po, ano? Kaya sabi rito, there are 3 important distinctive I want you to notice about Saddleback's purpose statement. Sabi rito, una, first, it is stated in terms of result. Kamusta na kayo mga resulta, no, ng pagiging Kristiyano natin? Rather than in terms of activity. Napakarami nga nating activity sa inyong mga church, no? Maganda yan, walang masama dyan, okay yan. Pero kamusta naman yung resulta, no? Baka sa church, naguhugas ka ng plato, naglilinis ka, ang sipag-sipag mo. Pero pagdating mo sa bahay nyo, nakita mo yung mga kagulugulong mga bahay, kagulugulong mga gamit, nagbubunga ka na. No? So, tandaan po natin, kung masipag ka sa loob ng panambahan, masipag ka maglingkod, no? Dapat ganun din sa iyong tahanan. Makikita rin sa iyo. Sa trabaho, no? Makikita, no? So, nandun po yung resulta ng isang tunay na Kristiyano. Makikita sa atin. So, 5 measurable results are listed. Most churches, if they have a purpose statement, usually state in terms of activities. So, we edify, no? Evangelize, worship, etc. So, this makes it harder to evaluate and quantify. Now, again, Saddleback, we identify the result we expect
to see coming from fulfilling each of 5 purposes of the church. For each result, we can ask question like, ito yung mga question mga kapatid, no? How many, yan, ito yung how many. How many more than the last year? Last year. Itong online na to, hindi tayo lalayo. Itong online to, last year, marami o mas marami ngayon? Yan. How many were brought to Christ? Mas marami ba noon na nadala sa Panginoon o mas marami ngayon? So, how many new members are there? Ilan ba yung mga miyembro na nadagdag, no, sa gawain ng Panginoon through online o sa inyong mga church, no? So, may ganun dapat. Okay? So, how many are in demonstrating spiritual maturity? Ilan na ba yung nagtuturo? Dumami ba? O nagiging, ay siya na lang. Siya na lang muna. Si pastor na lang. O si Sister Beverly na lang. Kamusta na? Dumami ba yung tagapagturo? O yung pa rin? Yan. So, how many, ayan, what are the signs of maturity we look for? Ano ba yung mga senyales na itong taong ito, itong kapatid na ito, ay nag-mature na? Okay? Kasi halimbawa, dati kung palaaway tayo, no? Kung mapanira tayo sa kapwa natin, tapos habang tumatagal, nawawala na 'yon, no? Nag-iiba na. Marami pa, no? Marami pang nababago sa pananalita, no? Sa kilos. Nandiyan nakikita 'yan eh. Bagamat hindi tayo araw-araw dito lang tayo nagkikita sa online eh. Dito lang tayo nagkakaharap-harap sa online. Pero how about pag wala ng online? Kamusta na yung ating spiritual? Sa camera lang ba? Sa Zoom lang ba tayo mabait? Pagdating sa wala nang off-cam na eh, kamusta kaya yung ating pagiging Kristiyano? Totoo bang nag-mature tayo? So yan po yung mga questions sa atin, ano? So how many are fulfilling their mission? Sabi dito, how many have been equipped and mobilized for ministry? Ilan na yung mga na-equip o yung mga talagang ginagamit na sa ministry? No? Marami na ba? How many are fulfilling their life mission in the world? Kamusta na yung ating buhay Kristiyano? Gamit na gamit ba sa Panginoon? Sa gawain ng Panginoon? So this question measure our success and force us to evaluate if we are really fulfilling the great commandment and the great commission. Yan po yun, mga kapatid. No? Hindi lang po tayo yung lumalago. Dapat lumalago din yung iba. At dapat yung iba na yon na lumago rin, magpalago pa rin sa tulong ng Panginoon. Amen? Second, sabi rito, malapit na po tayo matapos. Ayan. Second, I want you to notice that Saddleback purpose statement is stated in a way that encourage participation by every member. Dapat nagpa-participate po ang bawat member. Hindi lang yung palagi na lang siya. No? So, dapat po lahat ini-encourage natin na mag-participate. Hindi na yung sasabihin, ay ako na lang po, ay ako na naman, ganito ganyan. So, maraming no? So, pwede kayo mag-message sa gumagawa ng schedule. Pwede bang ako naman po sa opening? Pwede naman po bang ako kumanta? Pwede po bang ako naman po yung gumawa ng schedule? Hindi lang puro yung laging gumagawa. Kailangan nagpa-participate po talaga. Kasi kapag inisip natin, mga kapatid, na ginagawa mo yun sa tao, papagod ka talaga eh. Papagod ka. Mapapagod tayo. Pero kapag ginagawa mo yun, dahil mahal mo ang Diyos, kahit pagod ka kapatid, kahit na talagang anuman ang sitwasyon mo, nandun pa rin yung kagalakan, dahil alam mo na isang napakahalagang pribilehiyo
ang maglingkod sa lumikha ng langit at lupa, ng ating buhay, na nagbigay ng buhay sa atin at tumubos sa ating mga kasalanan. This is a big, big privilege, mga kapatid, na maglingkod sa Panginoon. So people must be able to see how they can make a contribution. Okay? Contribution, hindi lang po yung binibigay nyo. Binibigay nating mga ikapo, mga love gift, mga tawag dito, yung mga binibigay nating bukod pa sa tithes, ayun, yung offering, no? Bukod pa yon, kailangan may contribution din po tayo sa gawain ng Panginoon. And praise God sa buhay ng bawat isa na kapag nilagay sa schedule, ay talagang alam nila sa puso nila na ginagawa nila yon para sa Panginoong Hesukristo. Ganun po dapat ang ating isipan. So sabi rito, hallelujah, contribution toward the goals of your church. Of your church. Goal, no? Para lumago, dumami ang mga tuturuan at magtuturo at sila rin magtuturo, no? So the mission must be stated in a way that everyone cannot only believe in it, they can participate in it. Dapat po talaga nagpa-participate ang bawat isa. And praise God, halos lahat naman dito no? May online na, meron pang face-to-face, nagpa-participate, no? Ang bawat isa. Mapalad po tayo, no, na nagpapagamit tayo. Kasi sa Diyos naman tong buhay na to Wala namang binigay na buhay ang diablo. So, ibalik natin sa Panginoon. Amen? Gamitin natin para sa Panginoon. So, pangatlo, and most important, notice that we've arranged the 5 purposes into a sequential process. Ano ba yung sequential process na yan? So this is absolutely crucial. Alam niyo po sa paglilingkod sa Panginoon, no? Napakarami talagang crucial diyan. Na kung kailan ka naglingkod, sabi nga ng iba, kung kailan po ako naglingkod, saka po dumami yung aking pagsubok. Kung kailan po ako lumalapit sa Panginoon, bakit ganun po, Pastor? Kasama po talaga yan. Kasi kung titingnan lang natin yung tambak nating mga pagsubok, ibig sabihin, tulad ng sinasabi kanina, ang minamagnify natin o ang pinapalaki natin yung mga pagsubok na yan. Pero yung nagbibigay ng solusyon sa mga problema natin sa buhay, yun ang hindi natin na ma-magnify. Kaya dapat po, lagi nating susuriin ang ating isipan at ang ating puso. No? So, to be a purpose-driven church, your purpose must be put into a process. Bakit kaya may gano'n na mga Kristiyano na umaalis pa? Hindi na nagpapakita minsan sa online. May iba't ibang kadahilanan. Sabihin na natin, talagang hirap, no? Salat, no? Hirap ang signal or kung ano man. No? Marami naman talagang pwedeng maging dahilan. So, that way they can be acted on every day. Every purpose statement needs a process to fulfill it. If not, kapag hindi, you simply have a theological statement that sounds good but produces nothing. Sounds good lang na ginagamit tayo ng Panginoon. Pero yung produce ay wala. Walang nadadagdag. Walang another na lumalagong kaluluwa. Walang another na nadidisciple. Kailangan po meron. Hindi lang, ulitin ko po, hindi lang po dapat tayo lang. So instead of trying to grow a church with programs, focus on growing people with a process. Ano ba yung process na dapat talagang gawin dyan? Sabi nito, this concept is the heart of being a purpose-driven church. If you will set up a process for developing disciples and stick with it,
no? Kapag meron kang hinahandle na Bible study, focus ka lang muna doon. Okay? Focus ka doon. Stick with it. Your church growth will be healthy. Okay? Kailangan po talaga meron kang pinagpopokusan. Sila muna, no? Hindi yung meron ka ng hawak na gito, meron ka pa ganito, meron ka pa ganyan, no? Wala ka na napagpokusan. Focus ka muna doon sa isa. Okay? Kasi paano naman yung iba kung lahat sinakop mo na? Okay? Paano magagamit yung iba? Amen? So, sabi rito, hallelujah, if you will set up for us developing discipleship, stick with it. Your church growth will be healthy, balanced, and consistent. No? No? Kaya Benjamin, sabi rito, Benjamin Disraeli once observed that constancy, no, to purpose is the secret of success. Constancy. Okay? So dapat po tuloy-tuloy, no? Hindi po tumitigil. So our process for implementing the purpose of God involves 4 steps. We bring people in sa Panginoon. Okay? Hindi in sa world. Build them up. Dapat po tinutulungan natin sila na talagang malaman nila kung ano yung talaga magpapatatag sa buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Train them, i-train natin sila, and send them out. Tsaka natin sila ipadala sa iba. Okay? So, we bring them in as members. Paano yun? Wala pa. Kaya nga nag-aaral eh. Kaya nga may mga pag-aaral. Kaya nga kami, SOL 1, 2, 3, may pag-aaral. Mayroon pang mga mentoring. No? So, we build them up to maturity. We train them for ministry and we send them out on a mission. No? Marami nagmi-mission dito. Okay? So, magnifying the Lord in the process. No? Kapag minagnified po talaga natin ang Lord, maganda po ang kalalabasan eh. And that's it. This is our total focus at Saddleback. We don't do anything else. Ganon po ang sequence ng kanila pong pagmi-ministry o pagmi-minister kay Lord. No? Hindi lang po sila. Now, if I were to use business term, sabi ni Pastor Rick Warren, I'd say that our church is in the disciple development business. Ayun, ang ganda nun. No? Kung may mga business, paano lumago, paano maghikayat, no? Si Pastor Rick Warren, disciple development business ang tawag niya sa pagdi-disciple sa mga naliligaw na kaluluwa na binabalik ng Panginoon. And that our product is change lives, Christ-like people. Ano daw yung produkto na kanilang ginagawa? Yung mabago ang buhay ng mga taong ito. Siyempre, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa tulong ng banal na Espiritu. Dahil hindi tayo ang magbabago sa kanila. Salita ng Diyos ang makapagbabago sa kanila. Amen? Ganon din po sa atin. So, if it is the church objective to develop discipleship, then we must think through a process that will accomplish that goal. So, your church must define both your purposes and the process for fulfilling those purposes. To do less is to lead to chance the great responsibility we've been given by Lord Jesus Christ. So every great church has defined its purposes and then somehow figure out a process or system for fulfilling those purposes. Kaya napakahalaga mga kapatid na alam natin yung purpose kung bakit tayo naglilingkod. Hindi lang nagpapakyut, no? Hindi lang kung ano man, kaya ka dumadalo dahil kay sister, kay brother, dahil pinasahan ka, pero yung pala ayaw mo. No, hindi ganon. Okay? Kaya ka pumupunta rito, kaya ka dumadalo sa gawain online or face-to-face dahil gusto mo maramdaman ang presensya ng Panginoon. Hindi maramdaman na in love ka doon sa isang taong yun. Okay? Marami na pong ganyan na pinagdaanan ng online. Marami na ring nasira na pamilya. No? Kaya pala uma-attend. Iba pala ang purpose. Manghunting.
nakakalungkot. Okay? So iba ang espiritu ng mga nauna, no? So nakakalungkot yung ganun. So dapat kapag dumalo ka sa gawain ng Panginoon, sa Panginoon lang tayo focus. Yung purpose ng salita ng Diyos, yun ang ating lakaran. Hindi yung purpose ng kung ano-ano man. Now, sabi rito, hallelujah, the Central Church of the Seoul, Korea, was built on a cell group system. Grabe, ano? Small cell group system yun. Nagsimula lang sa maliit. Amen? So, dapat ganun po, mga kapatid. First Baptist Church, Dallas, was built on a fully graded Sunday school system. Coral Ridge Presbyterian Church in Fort Lauderdale, Florida, grew due to a personal evangelism system. Iba-iba yung system nila, no? So in the early 1970s, many churches were built around a system of bringing attenders to church on buses. Sa loob mismo ng bus, no? So in each of these cases, church leaders clearly defined their purposes and then develop a process to fulfill those purposes. Amen? Kamusta na kaya? No? Yung mga dinidiscipleship natin. Nanay Heidi, nagtuturo na rin yan. Amen? Marami na pong ginagamit ng mga kapatid. Si Sister Ronaldine, ginagamit na rin yan. No? Galing din ng ibang bansa yan. So, sa mga kabataan naman siya. Marami na ang lumago, no, sa biyaya at tulong ng Panginoon through online. Kaya wag po nating nilalang lang, ay online lang yan. So, ganyan. Mga kapatid, isa rin po ako sa bunga ng paglago ng online. At ipinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon. Ipinagmamalaki ko ang Panginoong Diyos dahil merong naging online. No? Merong naging online. And to God be the glory hanggang ngayon. Tamo, naka-4 na taon na nga eh. No? Halos magkakasunuran lang. And to God be the glory. Sa Diyos po ang lahat ng papuri dahil hindi magpapatuloy ito kung hindi, ang purpose nito hindi sa Panginoon eh. Tama po ba? Kaya kapag ang gawain ng Panginoon, no, siya ang natataas, magpapatuloy yan. Ano man ang sitwasyon. And bilang pagtatapos, sabi rito, hallelujah, I cannot overemphasize the importance of defining your church purposes. Sabi ni Pastor Rick Warren. It is not merely a target that you aim for. Tandaan po natin, kailangan alam natin yung motibo natin, bakit tayo nagpapalago ng church. Hindi para maungusan yung ibang church, no? Kaya mo pala ginagawa yun, no? Magpapalaki ka ng church dahil naiinggit ka ron sa kabilang church. Ang laki-laki ng CCF, sa amin ang liit-liit lang. Hindi dapat ganoon, no? Iba yung kaisipan pag ganoon. So dapat to glorify God. So it is your congregation reason for being. A clear purpose statement will provide the direction, the vitality, the boundaries, and the driving force for everything you do. Purpose-driven churches will be churches best equipped to minister during all the changes we will face in the 21st century. Kaya mga kapatid, dapat alam natin, no, yung ating mga purpose para sa paglilingkod sa Panginoon. Gawin natin ito mga kapatid na may kagalakan kahit may kahirapan. Gawin natin ang paglilingkod sa Panginoon kahit na minsan parang ayaw mo na, pero magpatuloy ka pa rin kahit mahirap. Gawin natin ito para sa ikaluluwalhati ng Panginoon, anuman ang sitwasyon ng ating buhay. Mga kapatid, sala nyo lang, kayo lang, lahat naman tayo. Pero ang tanong, hindi naman tinitingnan ng Panginoon kung kailan ka nag-umpisa. Ang tinitingnan niya kung aabot tayo hanggang sa huli, sa finish line. Na maglilingkod pa rin ba tayo? Kahit anong sitwasyon ng buhay. Yun ang hinahanap ng Panginoon. And hindi lang tayo, yung iba rin. Share natin. Amen? So next Friday po, mag-uumpisa na po tayo sa chapter 6.
communicating your purposes. Itong 5, defining your purposes. Ngayon naman po, susunod, communicating your purposes. Ayan, sinabi ko na po, ano? So, to God be the glory, and let us pray. Hallelujah. Father God, in heaven, with the mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Lord, salamat o Diyos sa patuloy mong pagtuturo sa amin. Dalangin ko po o Diyos na patuloy pa kaming lumago. At natunghayan namin, Panginoon, yung talagang nilalaman ng Matthew chapter 28, verse 19 to 20, at Matthew chapter 22, kung di ako nagkakamali, Panginoon, na love the Lord your God. And tunay nga po, O Diyos, na magagawa namin ang lahat ng ito kung una ka naming mamahalin. Walang murmuring, walang pagrereklamo, dahil lahat naman ito ay sa'yo. Salamat po ng maraming Panginoon. To you all the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. To God be the glory. Salamat po.